output current, which is the collector current, equal to beta times IB. That's why it's called a dependent current source, because the current source depend on the input current IB. So the output current IC, lagyan natin dito ng label, ito ang output current, nakadepende yan sa input current na IB. That's why BJT is considered as a current controlled current source amplifier, because the output is current which is being controlled by an input current. Kaya current controlled current source. Yung tinutukoy niya na current source, yun yung output current na IC. Current controlled meaning yung nagko-control sa output current ay isang input current. Okay? So pag narinig nyo yung current controlled current source, one example of that amplifier is a BJT. Okay? Alpha and beta. Ano naman yung alpha? Yung alpha, ang parameter na IE over IC. Mali, baliktad. Rather, the parameter alpha is equal to IC over IE. We know the fact that IC is less than IE. So definitely, this alpha would be less than 1. But we know that IC is approximately equal to IE. That's why we can say that alpha is approximately equal to 1, but is actually less than 1. Alpha is the current gain for the common base configuration. Paano natin nalaman na common base yan? Kasi yung output niya IC, yung input niya IE. So yan yung current gain kapag common base. So kung anong kuryente yung wala, yun ang common. Dahil walang base, common base yan. How about beta? Yung beta naman, alam natin ay IC over IB. So kita natin, walang emitter, di ba? Walang IE. So yun ang common. Yung beta na yan, ang current gain kapag common emitter configuration. So we can check by noticing that the output current is IC and the input current is IB, which is true for common emitter. Okay? Meron pa tayong, ano ba yan? Diyos ko. Yung palang microphone ko, kanina pa ako nagre-record ay hindi. My God. Okay. Hindi siya naka-on. Another is for common collector. So kung common collector, dapat walang IC. So ano ang output? Ay di IE. IE over IB. So this gamma is the the voltage or the current gain for common collector. Yung output current ay IE at ang input current ay IB. So yan yung tatlong current gain para sa tatlong transistor configurations. Okay po. Ngayon, ano ang relationship ng bawat isa? Alam natin yung alpha, yan ay less than 1 but is approximately equal to 1. So para makuha natin yung alpha, that is beta divided by beta plus 1. Okay? And if you want to get beta from alpha, beta is alpha over 1 minus alpha. How about gamma? Gamma is beta plus 1. Okay? So, tandaan po natin yung important relationships na yan. So, tandaan natin na ang alpha ay equal sa beta over beta plus 1 and beta equals alpha over 1 minus alpha. So yung mga current naman, ito naman yung relationship nila. We know that IC equals beta IB and IE is the sum of the base current and the collector current. Now, since we can express this IC in terms of IB because this IC is beta IB, then we can express IE in terms of IB as well. So gawin natin common factor yung IB, kaya ngayon yung IE ay equal sa beta plus 1 times IB. Okay, so I hope these formulas are clear with you. Alam nyo po kung saan nanggaling yung formula. That's why if ever you forget the formula, you should be able to derive
the actual formula because you know where it came from. Ano po? Ang mahalaga dyan, yung basic. Ano yung basic? Yung IE ay laging equal sa IB plus IC. And yung input-output relationship natin, ano? Okay. So, ano yung input-output relationship? Ayan, no? Input current, output current. So, we have an input-output relationship. So, these two are the most important equations of current in a BJT. Okay? Problem. Let us solve this one. Determine the current gain, the emitter current for a transistor where the base current is 50 microamperes and the collector current is 3.65 milliamperes. Find also the value of alpha. So here, given ang IB and at the same time, given ang IC. Ang hinahanap ay the DC current gain. So we know that beta equals IC over IB. So with the use of a calculator, madaling hanapin yan, 3.65 milliamperes divided by 50 microamperes. So gamit tayo ng calcio. Ano po? Hindi ko alam kung nai-record yung buo kong screen or ang nare-record lang ng recorder ay itong PowerPoint presentation. I don't know. Bahala siya. So we have 3.65. Nakamili naman yan. So itong babagawin ko ding mili. 0.05. Diba? Para kukunti na yung pipindutin natin sa calcu. So 73 yung beta. The value of beta is 73. Find also the value of alpha. Okay? Ang alpha, alam natin, is beta over beta plus 1. Ano? So we have 73 divided by 74. Okay? So 73 divided by 74 gives us 0.9865. Ano? 0.9865. Okay? So this is the value of alpha rounded off to the nearest 4 decimal places. Okay? So this one is pretty easy. Madali lang po yung example na ito. Ngayon, ipakita natin sa inyo ang isang basic circuit kung saan ang BJT ay binayas natin properly such that it operates in the active region. So since it's operating in the active region, siya ay makakapag-amplify. Paano po natin siya ibinayas? Positive sa base, negative sa emitter. Para forward bias ang base emitter junction. Mas positive sa collector kumpara sa base such that the base collector junction would be reverse biased. So this biasing is required so that the transistor would operate in the linear or in the active region. So here we have the inter-electrode voltage. We have VCE taken between the collector and the emitter. We have VBE taken between the base and the emitter. And we have VCB taken between the collector and the base. Okay, if you want to measure VB, dito yan, no? Dito ka maglagay ng voltmeter, yan. Tapos yung isa, connecta mo sa ground. Kung gusto mo naman na-measure ng VC, dito yan, ano? Maglagay ka dyan ng voltmeter, ayun, connected sa ground. Yan na yung VC mo. Pero kapag VCE, dapat yung isang terminal nandito sa emitter. So in this case, equal yung VCE at saka VC. Bakit? Kasi po ang VE natin ay 0 because the emitter terminal is directly connected to ground. Okay? So ano yung mga equations na makukuha natin dito? Sa simula, mag-analyze tayo sa input loop, no? Para makuha natin yung IB, yung base current, voltage lang naman yan over resistance. So ang voltage dito, VBB, paminusan mo ng VBE. Diba? So you have VBB minus VBE. At i-divide natin kung ano man ang resistance na present dyan sa loop na yan. So meron tayong RB. Okay? So pag lumaki yung RB, ano mangyayari sa IB? Liliit. So increasing the value of RB
will decrease IB. Pag bumaba yung IB, bababa din yung IC, then bababa yung Q point, lalaki ang VCE. Kung naaalala nyo kung paano gumalaw yung Q point doon sa load line in the characteristic curve. Now, once you know the value of IB, you can determine IC because we know that IC equals beta IB. Diba? Pag nalaman na natin yung IC, pwede na rin natin makuha yung IE because we know that IE is the sum of IB and IC. Anong sunod? Pag nalaman mo na yung IE, pwede nating makuha ang VE. Ano po? Yung VE ay equal sa IE RE. Nagkataon po dito, wala tayong RE. 0. So that's why VE is 0 also. And obviously, 0 talaga yan kasi nga ang emitter directly connected sa ground na 0 potential. Next, we can solve for VC. Yung VC is dito. So, to get VC, which is measured from the collector to the ground, we simply apply KVL here in this output loop. So, that's VCC minus ICRC. So, yung VCC, pag binawasan mo ng voltage drop dito sa resistor na RC, ang makukuha mo yung VC. Okay? So you have VCC minus ICRC. Okay. Next, finally, makukuha na natin ang VCE. Bakit? Kasi po ang VCE ay equal sa VC minus VE. Or kung gusto mo naman, dire-diretso na yung VCE equal sa VCC minus ICRC minus VE or IERE. Yan. Nagkataon lang dito ay walang resistor. Okay po. So, itong mga formula na ito, hindi ito sinasaulo. Yan dapat, pag nakita mo yung circuit, kusang lalabas yung formula. Kasi alam naman natin yung voltage, product lang ng resistance at saka ng current. No? So kapag nag-apply tayo ng KVL, lalabas yung equation na yan. Kaya hindi mo dapat i-memorize. Okay? Dapat naunawaan mo kung paano i-apply ang KVL dyan sa circuit. You do not memorize long equations. Ang minimemorize lang po, fundamental formulas. Kagaya nito, fundamental formulas yan. Na unique sa transistor. Okay? So mag-solve tayo ng isang problem involving a similar circuit as in the previous slide. Dito, find the transistor currents, the terminal voltages and inter-electrode voltages. Kagaya ng ginawa natin kanina, paano nga nagsisimula ng analysis, minimeasure natin ang base current dito sa input loop. We first apply KVL at the input loop in order to measure IB. So to measure IB, that's just 5. Ito, minus yung voltage drop na 0.7 sa VBE, divided by the resistance, which is 10 kilo ohms. So, kapag sinolve natin yan gamit ang isang mahiwagang calcu, napakadali lang naman po. Yung taas ay 4.3. I-divide natin ang 10. Ang sagot, 0.43 milliamperes. So, 0.43 milliamperes. Next, pagpalagay natin guys, ang beta, pagpalagay natin ay 50 lang. Kanina po ba'y tumutunog dito sa faculty room? Mag-isa na lang ako. Diyos ko po. Bahala sila. Wala akong pakialam. IC equals beta times IB. So 50 multiplied by 0.43 milliamperes. Ang sagot na makukuha natin ay 0.43 times 50. So the answer is 21.5. 21.5 milliamperes. And lastly, IE. IE is the sum. So we have 21.5 plus 0.43. Lahat yun naka-milliamperes. Ang sagot is 21.93
milliamperes. Yan. So tapos na natin isolve ang mga transistor currents. Ang sunod naman ay mga terminal voltages. So unahin natin yung VE kasi obviously ang emitter connected sa ground. That's why VE equals 0. Sunod, yung VB ay equal naman sa diba dito? VB must be equal to VBE. Bakit? Kasi nga po, VBE equals VB minus VE. And since ang VE nga ay 0, then VB has to be equal to VBE na equal sa magkano? 0.7 volts. Okay, patunayan natin yan by using another strategy or method. No? Pag kinumpute natin yung VB dito, that's equal to VBB minus IBRB. Diba? Checking, VB equals VBB minus IB. Magkano yun? 0.43 milliamperes times RB na 10K. So we have 5 minus 4.3. O di ba ang sagot ay VB equal din sa 0.7 volts. So whether mag-KVL ka or gumamit ka ng double subscript notation, parehas lang ang makukuha nating sagot. Now, let us solve for VC. Yung VC naman ay, remember, VCC minus ICRC. So we have 10 minus, ano ang IC? 21.5. So since nakamili yan, dapat yung resistance ay nakakilo. Kaya gagawin ko siyang 0.1. Okay? So we have, kano yun? 10 minus 21.5 times 0.1. So the answer is 7.85. 7.85 volts. So we can determine the inter-electrode voltage na VCE equal sa VC minus VE. So equal din siya sa 7.85 volts. At kung gusto mong kuhanin yung VBC, madali lang din. Ang VBC ay VB minus VC. Ano po? 0.7 minus 7.85. So yung VBC mo ay equal sa, pag na-negative sa ngayon, ano po? 0.7 minus answer. So if negative 7.15. Negative 7.15 volts. Anong in-indicate kung negative yan? Simple lang. No? In this case, the collector is at a higher potential than the base. Kasi po negative yung nakuha natin na VBC. Kasi kung yan ay talagang positive, dapat yung VB minus VC na equal sa VBC ay greater than 0. No? If VB is at a higher potential than VC, then this will be positive. But the fact that we get a negative answer, that means that the collector is at a higher potential than the base. Okay po. So, nakompleto na natin yung analysis. Na-solve natin yung tatlong transistor currents, yung tatlong terminal voltages, at saka yung tatlong inter-electrode voltages, VBE, VBC, and VCE. Okay? So, madali lang yan. Now, let's discuss the operating regions of a transistor. Alam na natin to, tatlo yung operating region. Ano-ano yon? Active region, tapos we have saturation region and cut-off. Again, sa active region, ang transistor ay nag-a-amplify. Sa cut-off, ang transistor parang open switch. At sa saturation, ang transistor ay parang isang closed switch. Okay po? Tandaan ha? So, sa active region, na minsan tinatawag din natin na linear region. Yan. Ang transistor ay may kakayahang mag-amplify linearly. Kaya nga linear region ang tawag, di ba? Para mangyari yon, dapat yung base emitter junction ay
forward bias at ang base to collector junction ay reverse bias dapat. Pag nagkataon na parehas forward bias, yung transistor ay nasa saturation region. Once naman na mag-cut off or mag-reverse bias ang base emitter, yun ay cut off region or parehas silang reverse bias, cut off region yun. Okay po? So ano nga yung conditions para ma-achieve natin yung desired operating region? Sa active region, ang BE forward, ang BC reverse. Sa cut off, parehas reverse bias yung base emitter at saka base collector junction. Or kahit pare ay naka-forward, no? Kung ang base emitter ay naka-reverse, natural, ang mangyayari niyan, cut off yung transistor mo kasi wala kang IB. Next, para naman mag-saturate ang transistor, parehas naka-forward bias ang dalawang junctions. Okay? So yan yung summary ng tamang biasing ng dalawang junctions para ma-achieve natin yung iba't ibang modes of operation or operating region ng BJT. Active or linear, cut-off, and saturation. Okay po. Next, let us discuss the characteristic curve. Ano meron sa isang characteristic curve? It is the graph of the output current. Lagyan natin dito ng label. Yung IC ang output current at yung VCE naman ang output voltage. Yan. Okay. So parehas silang output, no? Current sa y-axis, voltage naman sa x-axis. So makikita natin dito ang saturation region, yun yung region close to the y-axis. And we have the active region in between points B and point C. So the entire region under the graph that is colored blue between B and C is the active region. And here we have another region called the breakdown region. But we don't like to operate the transistor in the breakdown region because once in the breakdown region, your transistor may become damaged. It might get burned due to the extremely high current in the transistor, which will cause the transistor to burn. No, masusunog siya, mamamaho yan. Alam mo na kapag nasunog na yung transistor, alam mo na sunog na kasi mabaho siya. Okay po. So we have the saturation region and the active region. Ngayon, ang mahalagang concept sa pag-analyze ng transistor ay yung load line. Ano naman yung load line? Okay. Yung load line, sa next slide pa pala yun. So dito naman meron tayong family of curves ng IB. Yan yung tinatawag natin na collector characteristic curves or simply characteristic curve. So makikita natin yung variation ng input current. No? Ano ang nangyayari sa current? So dito, we have an initial value that is 0. So the transistor is in the cut-off region. If the saturation region is close to the y-axis, the cut-off region is close to the x-axis. So initially, if the current at the base is 0, cut-off pa yung transistor mo. As you increase the current, then nagbabago-bago ngayon yung graph. Although nagbabago lang naman yung height dito, nagbabago lang yung height niya. Okay? So iba-ibang values ng IB would result to different values of IC. Kasi nga po alam natin na ang IC ay equal sa beta times IB. So halimbawa, nagbago yung IB, paano ko malalaman ang IC? Diba? From an initial value of 0, in which the base current is 0, of course, the collector current is also 0, cut off yun. Yung transistor mo parang open switch. Nagkaroon ng base current. So pag nagkaroon ng base current, nagkakaroon na ng collector current. Habang pinapalaki mo ang base current, lumalaki din ang collector current. So sir, paano natin malalaman yung variation ng collector current? Kinakailangan, lagyan mo itong characteristic curve ng tinatawag na load line. Sir, ano po yung load line? Yun ay isang line
na nagkokonekta sa points of saturation and cut-off ng transistor. Ano po? So kung ating maaalala, itong mga kulay blue na ito, ang characteristic curves. Ano po? Yan ang iba't ibang values ng IB. Ngayon, kung saan mag-i-intersect yung load line na ito, yung kulay pink, at yung value ng IB, yun ang tinatawag natin na Q point. No? So halimbawa, ito ang IB1, IB2, IB3, IB4. No? Ito yung IB4 natin. No? Ito yung value ng IB sa circuit. No? Kung ito ang value ng IB sa circuit, nag-intersect siya dito sa load line, ito ang tinatawag na Q point. No? So yan ang Q point or operating point ng transistor. Ngayon, kahit hindi ka mag-compute, malalaman mo yung IC. Ano? Ito, ayan, i-project mo lang papunta sa y-axis, yun na yung IC at the Q point. I-project mo naman yan pababa, yun na yung VCE at the Q point. Naintindihan po ba natin? So madali lang, ano, pagka nag-intersect yung load line at yung actual value ng IB, yung intersection nila ang Q point na magde-define sa values ng IC at sa value ng VCE. Okay? So pag gumalaw yung Q point, gagalaw lang yan along the load line. Halimbawa, pag bumaba yung value ng IB, no? Halimbawa, bumaba siya, at ang Q point mo andito na, anong nangyari? Pag bumaba yung IB mo, yung Q point mo bababa, no? So yung IC natin bababa, yung VCE naman tataas. Ayun, no? From here to there, bumaba yung IC at nag-increase naman ang VCE. Okay? So, kung gusto mo naman, halimbawa, palakihin mo yung base current. Pag lumaki yung base current, natural, lalaki ang collector current. No? Kasi nga, ang IC ay equal sa beta times IB. So, pag in-increase mo yung IB, mag-increase din yung IC. Halimbawa, from this point, nag-increase pa yung IB from here to there. So ito na yung panibago niyang Q point. Ano? So obviously, makikita natin na anong nangyari. Tumaas ang Q point. Dahil dyan, mayroon tayong panibagong value ng IC, no? Na mas mataas kumpara sa value ng IC kanina. Pero liliit ngayon ang VCE. Ayun, no? Ito na ngayon yung VCE natin na panibago. No? This is the new value of VCE. From here to there, bumaba ang VCE. So kapag halimbawa, ang tanong is, pag itong parameter na ito ay nag-increase, ano mangyayari sa ganitong parameter? Madali lang po yan. Tingnan mo lang yung Q point. Ano bang nangyayari sa Q point? Tumataas ba yung Q point or bumababa ba ang Q point? Ngayon, sir, sabi mo yung kulay pink na yan ang load line. Paano ba ipinaplat ang load line? Kanina nabanggit ko na. Pagkukonektahin mo lang ang point of saturation at saka point of cut-off. Ano po yun? Ito ang IC SAT. Ano yung IC SAT? Value ng IC in saturation. So alam natin kapag ang transistor saturated, siya ay fully conducting. No? So in saturation, we know that VCE is approximately equal to 0. Kasi nga fully conducting ang transistor natin. Ano? So yung IC SAT, makukompute natin yan, depende sa given circuit. Ano? VCC lang yan divided by yung resistor na present mula VCC hanggang sa ground. No, kasi nga ang VCE 0 na. So pwedeng yan ay RC. No, VCC over RC. Kasi may collector resistance tayo. Ngayon, kung mayroon namang emitter resistor o yung denominator, gawin mong RC plus RE. Ano? Pero base doon sa circuit natin kanina na walang resistor sa emitter, then IC SAT is simply VCC over RC. So pag nakuha mo ang value niyan, i-plot mo dito, yun ang IC SAT mo. Next, kapag ka naman ang transistor ay nasa cut-off, we know that VCE equals the supply voltage VCC. So eto siya ngayon. No? Pag connectahin mo yung dalawang points na yan, meron ka ng load line. So ang Q point, mag-move lang along the load line. Pag siya ay gumalaw pataas, it will approach saturation.
Pag siya naman ay gumalaw pababa, it will approach cutoff. Ano po? So, pag nagde-design ng transistor, it is desirable that the Q point, if not located on the middle of the load line, it should be as close as possible to the middle so that the output voltage will not be prone to distortion. Ano po? Bakit? Kasi kapag ang Q point mo ay nandito, yung ating output voltage ay madaling maklip. Kasi yung peak voltage dito, madaling lalapit sa zero. Kumpara dito hanggang doon. Okay? So halimbawa, may output voltage tayo. Ayan, no? Okay. Yan. So, kapag kayong peak voltage, mas mataas pa dito, makiklip na yan kasi susobra dito. Magkakaroon tayo ng distortion. Okay po? Kasi ang Q point ay masyadong malapit sa saturation. Ganon din ang mangyayari kapag andito tayo. No? Lalapit naman ang Q point sa cut-off. So yung sine wave na mas maaapektuhan is yung nasa baba. Bakit? Kasi siya yung mas malapit sa cut-off. Siya yung mas madaling maklip. Okay? Ngayon, sir, kung ang Q point ay nasa gitna, posible bang magkaroon pa rin ng clipping? Yes. When? Kapag ang input ay sobrang laki, dahil masyadong malaki yung output, makiklip na parehas yun sa taas at sa baba. Naintindihan po ba? So again, even if the Q point is located at the middle of the load line, possible pa rin na magkaroon tayo ng distortion sa output. Yun ay kung ang input voltage natin ay sobrang laki. Dahil po dyan, it will drive the transistor into saturation. Kasi sobrang laki ng input voltage. Or posible din, dahil masyadong malaki yung gain. No? Kaya kung masyadong malaki yung gain ng amplifier, kahit maliit yung input, lalaki bigla yung output kasi nga excessively high yung gain. So that will also drive the transistor into saturation. Ano po? So meron tayong tatlong ways kung saan ang output ay nagkakaroon ng distortion. Una, posible na mali ang biasing. Ano? Ang Q point ay masyadong malapit sa cutoff or masyadong malapit sa saturation. Pangalawa, nasa gitna yung Q point mo, nagkaroon ng distortion kasi masyadong malaki ang input voltage which drives the transistor into saturation. And pangatlo, posibleng nasa gitna pa rin yung Q point mo, maliit lang yung input mo, pero sobrang laki naman ng gain. Kahit maliit ang input, kung excessively high ang gain, again, the transistor will be driven into saturation, creating distortion in the output. Alin yung distortion? Yung sine wave natin nakiklip yung taas at yung baba. A portion of the sine wave, halimbawa, ito yung sine wave ko, halimbawa, itong part na to nawawala. No? At itong part na to nawawala. So, ang matitira na lang, something that looks like this. Ayan. Diba? Hindi nabuo yung sine wave natin kasi nga nagkaroon ng clipping. Naklip yung taas, naklip yung baba, so nakakaroon ng distortion. Ngayon, pag ang amplifier mo, ang output ay nagkaroon ng distortion, hindi na siya nag-a-amplify linearly. Okay? Linear lang yung amplification kapag ang shape ng output waveform ay kagaya pa rin ng shape ng input waveform. Pag nagbago ang shape ng waveform sa output, matic distortion yun. At ang amplifier, hindi na nag-ooperate linearly. Now, another important thing to consider is that ito'y nangyayari lang kapag ang transistor ay nasa active region. No? Yung IC ay directly proportional sa IB. Now, kapag ang transistor ay saturated na, no? In the saturation region, a further increase in IB will no longer cause an increase in IC. Bakit? Kasi nga po, saturated na yung transistor natin. Na-reach niya na yung maximum collector current na equal sa IC SAT. Naintindihan po ba? Okay. Okay pa ba kayo dyan, guys? Okay pa ba kayo dyan? Init sa faculty room. Wait lang. Buksan ko lang ang aircon. Saglit.
Okay. Aba, daming nag-attend. Naka 76. Ano po? Pero kahapon, dapat tayo ay mga 80 plus eh. Kasi dalawang sections yun. Anyway, okay lang. Sino mga nasa chat box? Si Janelle. Okay. Balik tayo sa PowerPoint. So I hope ay naunawaan ninyo itong graph na ito kasi napakahalaga niyan sa pag-a-analyze. Ang daming tanong ang pwedeng kuhanin dyan. Halimbawa, tinanong ka, pagka ang IC ay bumaba, ano ang nangyayari sa VCE? Pag bumaba yung IC, natural, ang VCE lalaki kasi bababa yung Q point mo. Diba? Oh. Halimbawa, ang IC or ang IB ay lumaki. Pag lumaki yung IB, lalaki din yung IC. Ano mangyayari? Tataas ang Q point. Pag tumaas ang Q point, bababa ang VCE. No? So habang lumalaki ang IC, lumalapit tayo sa saturation. Kaya yung VCE, lumiliit ng lumiliit. Pag bumaba naman yung IC, lumalapit tayo sa cut-off. Kaya ang VCE, palaki ng palaki hanggang marating niya yung cut-off at cut-off equal na sa VCC yung VCE. Okay? Next. Ano naman ang pinapakita ng drawing na ito? Pinapakita lang po dito kung paano nagva-vary ang beta with collector current. No? So, pagpalagay natin guys, at a constant temperature of 25 degrees Celsius. So ito yung graph na i-consider natin. Ano? Habang lumalaki ang value ng IC, ano po ang nangyayari sa value ng beta? Ang value ng beta ay slightly lumalaki. Slightly lumalaki. From this, nasa pagitan ng 20 at ng 30, pagpalagay 25. No? Pagpalagay natin ito yung pinakamataas na point, ayun, somewhat greater than 40. No? From 25, naging more than 40 na siya. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Lumalaki ang value ng beta with increasing current. Now, ayan no, 10 milliamperes. Kapag 10 milliamperes ang IC, yung value niya ng beta ay approximately close to 40. Kanina, nung 1 milliampere ang beta niya, equal lang sa approximately 25. So kita natin kung paano nagva-vary yung beta. There is a slight increase in beta as the collector current increases. That is at a constant temperature. Then a further increase in IC will cause your beta to decrease again. Ayan, kita natin bumababa. Ngayon, i-fix naman natin halimbawa ang collector current. At a fixed value of the collector current, for example, ito, 30 milliampere. Ano, habang tumataas ang temperature, ayan no, from negative 55, naging negative 15, anong nangyari sa value ng beta? From here, yung value ng beta, eto na. From negative 15, gawin natin 25. Again, from this value, eto na ngayon ang value ng beta. Nakita natin, obviously, tumataas. So what is the trend in the variation of beta? Beta increases with temperature. Meaning, kapag tumaas ang temperatura, lalaki yung beta. Ngayon, anong implication yan sa circuit? Alam natin na yung IC ay ano? Beta IB. So kung nagbabago-bago yung beta, posible tayong magkaroon ng pabago-bagong value ng IC. Kung nagbabago-bago ang value ng IC, yung Q point natin nagiging unstable at hindi yun maganda. Okay? Kasi kaya siya tinawag na Q point, ang ibig sabihin ng Q doon ay quiescent, meaning stable siya. Dapat hindi nagbabago-bago. Okay? So, once again, itong beta na to, naaapektuhan pala siya ng temperature changes. Kasi pag tumataas ang temperature, magbabago ang value ng beta.
Ngayon, kung nagbabago-bago ang value ng beta, naaapektuhan naman ang collector current. At pag naapektuhan ang collector current, yung mismong performance ng circuit maaapektuhan. Bakit? Kasi itong IC na to ang output current. So pag nagbago ang output current, natural yung output voltage, magbabago din yun. Diba? Kaya nagiging unstable yung circuit. Okay? So mamaya, pag discuss tayo sa biasing, malalaman ninyo aling biasing yung stable at alin naman yung unstable. Okay? Now, transistor as an amplifier. Tapos na tayo sa biasing. DC analysis yon. Ngayon, after natin may bias properly ang transistor, naglalagay na tayo ng input voltage. Yung input voltage na yon ay AC. Yun ang gusto nating i-amplify. So usually, we apply a weak signal at the input. That weak signal will be amplified and we can obtain a larger version of the input signal at the output. So if we look at this illustration, this is the input signal applied to the base of the transistor amplifier. So at the base, we know there is a DC voltage there. No? There is a DC voltage at the base. Yun yung VB. No? Kung nandito, yun yung VB. Okay? So, ano mangyayari? Sasakay yung AC voltage sa DC. In English, it will add up on top of the DC level. No? So, kung meron tayong DC level, mag-a-add up lang dyan yung AC voltage na in-apply natin. Okay po? So, yun kasing dito ay VBB. So, saan measurement yan? Yan ang measurement din sa input. Pero dito, sa base, iba na ang measurement. Kasi nagkaroon ng voltage drop sa RB. Okay? So, yung Vin, hindi equal yun sa VB. Bakit po? Kasi ang VB ay dapat mas maliit kumpara sa Vin. Kasi yung Vin, maminusan mo ng voltage drop sa RB, yun yung matitirang VB. Okay? So meron tayong input AC voltage, papasok sa amplifier circuit at maa-amplify. Kaya yung output voltage natin, kita natin mas malaki yung voltage niya or yung peak value niya kumpara sa input. So yan ang sinasabing amplification, no? Lumalaki ang amplitude ng output signal. Ayan po. Ito ngayon yung peak voltage ng output VC. So kung mapapansin natin, nag-superimpose din siya. Sumakay ang AC voltage sa DC. So our AC voltage simply sits on top, no? Kumbaga siya ay sumasakay lang dun sa DC value ng voltage. Di ba ito yun? Yan ay VC na equal sa VCE kasi ang emitter ay connected sa ground. So ito yung VCE natin. Ano? Kung ano man ang DC voltage ng VCE, which is also equal to VC, ito yon. Tapos pag may output, it will simply add on top of VCE. Kaya yung VCE natin ay hindi nakalapat sa zero. Hindi siya ganito. Naka-offset siya. Because the AC output voltage rides on top of the DC output voltage. Yung DC output voltage, yun yung VCE. Ano po? Okay. So, amplification is a process of linearly increasing the amplitude of an electrical signal. Nabanggit ko na yan sa inyo sa meeting natin kahapon. Ano? Linear yung amplification kung yung wave shape nila sa input at sa output ay parehas lang. Sir, parang parehas lang silang sine wave pero out of phase yung output voltage relative to the input voltage. Is that right? Yes. Now, yan ay nangyayari sa tinatawag na common emitter configuration. No, I repeat, for the common emitter configuration, the output voltage is 180 degrees out of phase with the input. No, yan ang isa sa mga unique na katangian ng common emitter
amplifier. Okay? So, ayan na nga, yung transistor configuration, tatlo yan. Ano po? Meron tayong common emitter, common base, and lastly, common collector. Ano po? Madali lang naman yan eh. Common base, common collector. Unahin natin yung dalawa ha. Common base, common emitter, common collector. Unahin natin ang common base. Sa common base, nasaan ang input? Ang input ay nasa emitter. No? At ang output ay nasa collector. Bakit nga po? Kasi ang rule is, ang input laging nasa base. Maliban na lang kung siya ang common. And the output is always at the collector. Maliban na lang kung siya ang common. So, common base, ang input natin, hindi pwedeng nasa base kasi siya ang common. So, ano na lang matitira? Emitter. Kasi, kung siya yung matitira. No? Hindi naman pwedeng collector kasi ang collector laging output. Diba? So, for common emitter, ano naman ang input natin? Base. At ano ang output? Collector. Ayan. Dito naman sa common collector, nasa ang input? Nasa base. At ang output, hindi pwedeng collector kasi siya ang common. E di yung natira, emitter. Okay? Kaya, madaling tandaan, ano, malaman lang natin kung anong configuration, malalaman na natin kung nasan yung input at saka output ng amplifier. Okay? So, ang common base, common ang base. So, gawa tayo ng drawing ha. Okay. Kung common ang base, no, anong meron? Ito yung common. Gawin natin ganito. Yan. Ito yung common base. Ito naman ang emitter. At ito ang collector. Ito yung common, no? Common. Ito yung input at ito ang output. Okay. Anong unang katangian ng common base? Ang common base, mababa ang input impedance. Ulitin ko lang dito ha. Okay. So sa common base, again sa common base, ang base ang common. Nasa ang input, nasa emitter, nasa ang output, nasa collector. Anong mga katangian yan? Kunin natin ang input impedance, output impedance, at saka voltage gain. Kasi yan ang tatlong pinaka-common na hinahanap. Ano po? So, madali lang malaman ang input impedance. Bakit? Kasi kung common base, ang input ay nasa emitter at ang output ay ang common ay base. Diba? Alam natin, kapag binayas mo yan properly, ano makikita ang input impedance? No? Andito yung makikita ang input impedance eh. Di ba, ang proper biasing ng emitter at ang base ay forward bias. Ano? Kung forward bias yan, ang makikita nating impedance doon mababa. No? So low ang input impedance niya. Dito naman, may makikita tayong output impedance na 0. At alam natin, yung base collector junction ay naka-reverse sa isang transistor in active region. Kung reverse yan, ang makikita nating impedance natural, high. Diba? High ang input impedance na makikita natin. Tapos, ano naman ang kanyang voltage gain? Voltage gain, high din. Ano? So, pag common base, mataas ang kanyang voltage gain. Actually, ang formula niyan ay RC over RE. Now, RC over RE. Okay? Ngayon, ano naman ang kanyang current gain, AI? Kung mataas ang kanyang voltage gain, yung kanyang current gain ay approximately equal to 1. Ano? So, kapag common base, ang ina-amplify niya, voltage. No? Common base, voltage. Ulitin ko ha, pag common base, ang ina-amplify niya lang ay voltage. Kasi ang kanyang current gain ay approximately equal to 1. No? So mababa ang input impedance kasi alam natin yung base emitter junction naka-forward bias. Mataas ang output impedance kasi alam natin ang base collector junction ay naka-reverse bias. Okay, so yan ang mga katangian ng common base amplifier. So sa lahat ng transistor configurations, siya ang may pinakamababang input impedance.
lowest. Ito naman, siya ang may pinakamataas na output impedance. Okay? Next. Ito naman ay yung reverse saturation current lang. No? So alam natin na kapag ka alam natin na yung collector current ay sum ng dalawa, di ba? IC majority at saka IC na minority. Ayan. So yung minority current dito, ang tawag ay ICBO. So that is the collector to the base current when the emitter is open. Yun yung kanyang saturation current. Now, okay. So kung yan ay common emitter, yun naman ay ICEO. That is the mali. Pag common emitter, ang tawag dun ay base ICBO. Tama, CBO din. That is the base to collector current when the emitter is left open. Tama. Okay, so ICBO. Yun yung saturation current niya. Next, common emitter. Ang common emitter naman, ang pinakaginagamit na transistor configuration. Ano po? So, anong input niyan at anong output? So, since ang common ay emitter, lagyan natin dito ang emitter. Common sa input at output. Ito naman ang base. At ito naman ang collector. Naintindihan po ba? So, ngayon, ano ang input impedance niyan? Dapat mababa. No, ang input impedance ito ay low. Bakit? Kasi forward bias yung base emitter junction. So ito yung Zin, yung impedance na makikita sa input. At dito naman, yung impedance na makikita sa output. Okay? So ang ZO niyan ay high. Okay? Tapos ang kanyang voltage gain, negative RC over RE. Okay po? So, kung mapapansin ninyo, same ang magnitude niya kumpara sa common base. Ang pinagkaiba lang niya, negative yung gain kapag common emitter. So, anong ini-indicate ng negative sign? Simple lang. Ini-indicate niya na out of phase ang input at ang output voltage. Okay po. Next. Common collector. Sa common collector naman, ang common ay collector. No? Ito yung collector. Nasa lang input, nasa base, nasa output, nasa emitter. So, pag tiningnan natin yung kanyang input impedance, ang makikita natin dito ay base collector na alam nating reverse bias. So, dapat yung input impedance niya ay mataas. Actually, it has the highest input impedance among the transistor configurations. No? Tapos ano naman ang kanyang ZO, yung output impedance. Siya naman ang may pinakamababang output impedance. So kung mapapansin nyo, kabaliktaran niya ng common base. Ano? Kasi pag common base, ito yon. Kanina ito, lowest, ngayon highest. So pag common collector, ito magiging highest, ito naman magiging lowest. Ito yun, no? Ayan. Highest at ito naman yung lowest. Okay. Ano naman ang voltage gain kapag common collector? Approximately equal to 1. Sir, parang alam ko na yung mangyayari niyan sa AI. Ang AI niyan dapat mataas kasi parang kabaliktaran siya ng common base. So kapag common base, ang ina-amplify ay voltage. Pag common collector, ang ina-amplify ay current. No? So ayun, no? Common collector, nag-a-amplify ng current. Kapag ka naman common base, nag-a-amplify ng voltage. Kung nag-amplify siya ng voltage, ang current gain niya ay 1. Kapag ka naman nag-amplify siya ng current, ang voltage gain niya 1. Naintindihan po ba? Okay. So, how about yung common emitter? Sir, ang common emitter ba nag-a-amplify din ng current? Yes. No? Ang common emitter, nag-a-amplify ng current at saka voltage. Sulat natin dito. Amplifies both current and voltage. Pag common base, voltage lang. Pag common collector, current lang. Pag common emitter, nag-a-amplify parehas ng kuryente at saka voltahe. Yan ang dahilan kaya siya ang pinakaginagamit na transistor configuration.
So kapag pinag-multiply natin yung voltage gain at saka yung current gain, ang nakukuha nating sagot ay ang tinatawag na power gain. Now, so sa tatlong transistor configurations, common emitter din ang may pinakamataas na power gain. Bakit po? Kasi kapag common base, ang power gain ay approximately equal sa voltage gain. Kasi yung current gain niya ay 1. Kapag common collector naman, ang power gain niya approximately equal sa current gain. Kasi ang voltage gain pag common collector ay 1. Naintindihan po ba? Okay. So another important thing is the synonym for common collector. Tinatawag din siya na emitter follower. Okay? Emitter follower. Ngayon, sir, kung ang common collector ay may gain na 1, hindi pala siya nag-amplify ng voltage. So sa nagagamit yan, we use common collector usually for impedance matching. Pagpalagay natin, meron tayong isang circuit na high ang output impedance. Tapos meron tayong load, low impedance load. Low Z. Load. Ano yun? Low impedance load. Hindi natin pwedeng pagkonektahin ito directly kasi mayroong mismatch. Ano po? Mataas ang output impedance dito. Yung pagkokonektahan mo, mababa ang output impedance. Hindi tayo magkakaroon ng maximum power transfer. Kaya anong ginagawa? Naglalagay ng isang circuit na mataas ang input impedance at mababa naman ang output impedance. So this will serve as an impedance matching device. Yung high ZI niya magmamatch sa high Z nung left circuit. Yung low output impedance niya magmamatch sa low impedance ng load. So normally, ganyan ang purpose ng common collector amplifier. No, it doesn't really amplify voltage. Ang tawag sa kanya, buffer amplifier, Buffer amplifier, Ginagamit natin yung common collector, hindi pang buffer Actually pang buffer talaga kasi nga pang interface lang 'yan, Pang interface, pang match ng impedance. Hindi na siya nag-a-amplify ng voltage. Okay po. So yan, mag-solve na tayo ng circuit kasi nakakaisang oras na tayo. Ano po? So, meron tayong circuit din Ang sabi, determine IC and VCE. Okay. So pag-analyze po, titingnan muna natin, meron tayong isang circuit, ang tawag ay voltage divider. So ano yun? Yun yung tinatawag na biasing technique na ginamit. Ang tawag dyan, biasing, yung voltage divider. Paano pag tinanong ka ng configuration, ano ang configuration ng circuit na yan? Hindi voltage divider. Kasi yung configuration, yun yung arrangement kung nasa ng input, output, at kung alin ang common. So obviously, dito sa circuit na ito, ang input ay nasa base. Ang output dito nasa collector. So ano ang common? Malamang emitter. Kaya yan ay common emitter amplifier. This is a common emitter amplifier circuit. Okay. So, isa pang mahalagang information kung wala yung RE dito, wala yung RE at wala rin yung resistor na ito sa baba. Ang tawag diyan ay fixed bias. Okay? Pag tinanggal ko ito, fixed bias yan. Ngayon, lagyan ko ng emitter resistor. Yan. Nilagyan natin ang resistor sa emitter side. So, yan naman ang tinatawag na emitter stabilized bias. Ano po? Emitter stabilized bias. Ngayon, pag nilagyan natin ang resistor dito, yan ay yung voltage divider. Na pinaka ginagamit na biasing technique kasi kino-consider natin siya na beta independent. Okay? Sir, anong ibig sabihin nun? Kung beta independent siya, kahit na magbago-bago ang beta, hindi magbabago yung parameters and therefore stable yung Q point, hindi na siya gagalaw. So, sir, bakit naging beta independent?
yung circuit na yan. Malalaman natin pag tayo ay nag-solve. Okay? So, solve muna natin ito using the exact analysis na tinatawag. Gagawa tayo ng equivalent circuit niya. So, itong part na ito, gawa natin ng Thevenin equivalent circuit. Ano po? So, sa Thevenin equivalent circuit, meron tayong Thevenin voltage na VTH. At meron din tayong Thevenin resistance na RTH. So, paano yun? Ang Thevenin voltage, yung voltage dito sa resistor na ito. Na makukuha natin using the voltage divider formula. So, yung supply voltage na 22, multiply mo sa resistance na yan, 3.9 divided by the sum of the two resistances, we have 39 plus 3.9. Ano po? Pag kinumpute natin yan sa calculator, 22 times 3.9 divided by 39 plus 3.9, the answer is 2. So we have an exact answer, 2 volts. And the Thevenin resistance can be obtained by connecting the DC to the ground. Kapag itong DC na ito, tinanggal natin, in-off natin yan, at ito ay kinonekta natin sa ground, these two resistances will appear to be in parallel. Kaya ang RTH natin, parallel combination ng R1, ito yung R1, at ito naman yung R2. So 39 parallel to 3.9. Paano po mag-parallel ng resistor? Simple lang po. We have 3, 9 times 10 to the 3 inverse plus 3.9 times 10 to the 3 inverse equals, inverse uli, equals. Ang sagot, we have 3.54, 3545 ohms. Ayun. So we have RTH equal to 3545 ohms. Okay. I-save po natin yan ha. Shift Store A. Kasi gagamitin natin siya. After that, meron na tayo ngayong Thevenin equivalent circuit. Anong itsura nun? Ganito po itsura niya. Ito na ngayon yung Thevenin voltage mo. Ito ang Thevenin resistance. At ito na ngayon yung matitirang part ng circuit. Ano po? So, kapag DC analysis, yung mga capacitor nag-o-open lang yan. So, mag-o-open yung mga capacitor na yan. Open circuit sila. So, dito may matitirang RE. Ano po? Ito yung 1.5K na RE. And then ground. Lagyan natin dito ng ground. Ito na ngayon yung IB mo. Tapos, dito meron ka ulit VCC. Okay. Tapos meron pa dito yung RC. Ayan. So ilagay na natin yung value ng RC, 10 kilo ohms. At ito, gawin natin 22 volts. So pwede na tayo ngayong mag-analyze. Ano po? Mag-KVL lang tayo mula dito sa input loop. Ano po? KVL dyan. So you have 2 volts here. Anong makukuha natin dyan? Makukuha natin yung IB. Yung IB ay yung voltage na 2 minus yung 0.7 sa VBE divided by RTH. Yan, plus yung kasing kuryente dito ay IE. Pero yung IE, beta plus 1 IB. Kaya R ay magiging beta plus 1 times RE. Okay? So, computein po natin we have 2 minus 0.7 is 1.3. Yung nasa baba, RTH, nakasave sa A. Plus, yung beta ay magkano? 140. So, magiging 141 times RE, which is 1.5K. So, may makukuha tayong sagot na magkano po? 6.045 microamperes. Save natin. Shift Store B. So yung IB nakastore sa B. Ang sagot ay 6.045. 6.045 microamperes. Knowing IB, we can times IB. So multiply ko lang yan ng 140. Yan. Meron na tayong sagot.
0.846, no? 0.846 milliamperes. 0.846 milliamperes. I-save natin yan sa C. Yan. And lastly, meron tayong emitter current, no? Yung sagot na yon plus alpha B, yung IB. You have 0.852. 0.852 milliamperes. So, kompleto na po ang tatlong currents. Ang sunod ay yung mga voltages. Ano? So, unahin natin halimbawa yung VE. Kasi yung VE, ito lang yun eh. IERE. No? Ang VE ay IE, yung voltage drop dito. So, yung current dyan ay IE, multiply mo lang ng RE. So, ano ba yun? Ang I ay 0.852 times RE na 1.5. Ayan. Ang sagot ay 1.278 volts. 1.278 volts. Tapos, meron tayong makukuhang VB. Ano yung VB? Ang VB ay VBE plus VE. Diba? That's VBE plus VE. Okay. So, ito yun. Plusan lang natin ang 0.7 na VBE. We have 1.978. 1.978 volts. Actually, pwede natin yung i-check. Ano po? Ang VB ay equal sa yung VTH minus IBRB. I-check natin ha. Okay. So, we have VTH na 2 volts minus IB. Ano ba yung IB natin kanina? Ito, 6.045, no? Which is nakasave sa alpha B. Tapos, RB. Ano nga yung RB natin? 3545 ohms. 3545. Okay. Ayun, no? 1.9785, which is very close to what we obtained here. So, tama yung sagot natin. Okay? Next, VC. Ang VC ay VCC minus ICRC. Diba? So, ang VC, yung voltage dito, equal sa VCC, maminusan mo ng voltage drop sa RC. So, 22 minus IC. Ng IC, 0.846 times, ito yun, RC na 10K. So, 10. The answer is 13.54. Ano po? 13.54 volts. So, ngayon, makukuha na natin yung VCE. No? So, ang VCE natin, magkano? VC minus VE. Ang VE ay 1.278. Ang sagot, we have 12.262. So, 12.26. 12.26 volts. Yan po ang VCE. Diba? So, kumpleto na natin guys ang buong DC analysis. Ano? Natapos na natin yung DC analysis. Now, ang sunod natin gawin is yung AC analysis naman. Ano po? No? Gawin natin din AC analysis. Sa AC analysis, ang unang kinocompute ay yung RE, which is 26 millivolts over IE. Okay. So, ano po yun? 26 divided by, ano nga yung IE natin kanina? 0.852. 0.852. Para sa silang milli, so magkakancel yung unit, ang matitira ay ohms. So, 30.52. The answer is 30.52 ohms. Okay, after that, makukompute na natin ang input impedance na equal sa R1 parallel to R2 parallel to yung input impedance seen at the base. No? Ito po yun. The input impedance seen at the base. Sa AC analysis, nagsho-short ang mga kapasitor. So shorted yan, kaya yung input papasok sa amplifier. Yung output dito makakalabas papunta sa load kasi nga shorted yan. Ito shorted din yan. So kapag ito nag-short circuit, itong resistor na ito mababypass.
Kaya ang tawag sa capacitor na yan, bypass capacitor. Ano? Dahil na-bypass yung RE will not appear in the AC equivalent circuit. Now, this will not appear in the AC equivalent circuit because it has been bypassed. And as a result, yung impedance seen at the base is simply beta multiplied by RE. Naintindihan po ba? So R1, no? Parallel to R2, parallel to beta RB. Yung beta RE rather, beta RE, not beta RE, bar B. Beta RE is the input impedance seen at the base. No? So, hindi kasama yung RE kasi nga siya ay na-bypass. Okay po? So, gawin natin yan. Kumputin muna natin yung beta RE. Ito yung RE. Multiply natin ang beta na 140. Yan. Tapos, inverse. Yan. Plus 39 exponent 3 inverse uli. Plus 3.9 exponent 3 inverse uli. So, tatlong nakaparallel yan. Equals, inverse mo lang uli, yun na yung sagot. So, we have 1937, no? 1.94 kumbaga. Zin is 1937.5 ohms. Ayan. Next, makukuha na natin ngayon yung output impedance. Pag tinignan natin ang circuit, ang output impedance yung makikita dito, which is simply itong RC. Okay? So the output impedance is simply equal to RC. So we have 10 kilo ohms. Next, makukuha na natin ang voltage gain. Ang voltage gain ay negative RC over RE. Kung common emitter, yan ang gain. No? So we have negative 10K over 30.52 ohms. So with the use of a calculator, 10 times 10 to the 3 over 30.52. Ang sagot, 327. Medyo malaki yan, no? 327.65. No? So we have negative 327.65. Anong ibig sabihin yan? Kung ano man ang input voltage, ma-amplify siya ng ganito karami. 300 times mahigit. Kasi 327.65. Naintindihan po ba? Okay. So yan yung AC analysis natin. Ngayon, kapag meron tayong input voltage, no? Ang input voltage natin ay given, pagpalagay natin 10 millivolts, makukuha na natin ngayon yung output voltage. Ano po? Bakit? Kasi ang output voltage ay input multiplied by the gain. So we have 10 millivolts multiplied by 327.65. Sir, tinanggal mo na yung negative? Yes, kasi yung negative, ang in-indicate lang naman nun ay yung out of phase relationship sa pagitan ng input at output voltage. So we have how many volts? 3.28 approximately. So we have 3.28 volts. Tanong, yan kaya ay posible? No? Alamin natin ha. No? So, alamin natin yung maximum voltage sa output na hindi magkakaroon ng distortion. Paano kinukuha yun? Alamin mo lang lagi ang saturation at saka cut-off. Kapag cut-off, ito yun. No? Kapag cut-off, ano nga po ang output voltage? VCC. Alam natin, 22 volts. Kapag ka naman saturation, ano ang VCE? Approximately equal sa 0. No? So, dito natin ilalagay ngayon yung Q point. Nasaan ang Q point? Yun ang value ng VCE at Q point, 12.26. 22, so ang kalahati ay 11. So, yung 12.26 is slightly higher than half. Palagay natin nandito siya. Pangit naman, no? Ayan. Ito, yan. So, this is 12.26 volts. Yan ang Q point. So, ngayon, ito na yung maximum peak voltage na undistorted. Ito yun. Okay? So, anong value nito?
So you have 22 minus 12.26. Ano? 22 minus 12.26 gives us 9.74. Dito naman kasi, mas malaki. So maunang masasaturate or makiklip yung taas bago yung baba. Kasi yung difference din sa baba is greater, 12.26. Kaya ang maximum undistorted peak output voltage ay 9.74. So yung voltage na nakuha natin, hindi siya distorted. Kasi kung yan ay halimbawa, yung 10 millivolts na yan ay peak. No? Kahit pa yan ay peak, ay ang makukuha natin 3.28 volts peak din, which is lower than 9.74, meaning hindi na-clip yung taas and and of course definitely yung baba hindi rin siya makiklip. So safe yung output voltage natin, linear yung amplifier, walang distortion. Naintindihan po ba? Ngayon, kung mali yung biasing at yung Q point mo napababa, no? Bumaba yung Q point, lalapit ito ngayon dun sa cut-off. So madaling makiklip yung taas na waveform. Kapag ka naman yung VCE natin ay bumaba, kasi lumalapit yung Q point sa saturation, mas madaling makiklip yung waveform sa baba. So pinaka-safe kung nasa gitna. O kagaya nito, wala sa eksaktong gitna pero close sa gitna. Ganyan po mag-design ng amplifier. Ano po? Okay. Shit! Ang tagal. Hindi pa tapos. May approximate analysis pa po. Exact kasi yung ginawa natin. May shortcut kasi dyan eh. Ano yung shortcut? Ito yon. Approximate. Lang. Approximate analysis. Okay. So, kung mapapansin natin, gumamit tayo ng voltage divider. Di ba kanina, di-describe natin na ang voltage divider ay beta independent. Pero kanina, gumagamit pa rin tayo ng beta sa computation. Di ba? Kasi nung kinompute natin yung IC, gumamit tayo ng value ng beta. O ngayon, papakita natin ang voltage divider ay beta independent. Now, however, kailangan meron tayong masatisfy na condition. Ano po? No? Kailangan masatisfy yung condition na yung beta RE dapat ay greater than or equal to 10 times R2. Yan. Yung beta RE greater than or equal to 10 R2. Kapag yan ay nasatisfy, pwede kang gumamit ng approximate analysis, hindi ka na magte-Thevenin equivalent circuit. Ano? Approximate analysis, mas madali yon. Mas madali natin makukompute yung IC at saka IE. Okay? Tingnan muna natin kung nasatisfy yung condition. Ano yung beta? 140. Diba? 140 times yung RE na 1.5K, that's 210,000. Is that equal or greater than to 10 times R2? 10 times 3.9K? Yes. Kasi ito 39K lang. Diba? Yung isa 210,000, yung isa 39,000. So, well satisfied yung condition na yan. Kaya pwede tayong gumamit ng approximate analysis. Ngayon, sa approximate analysis again, hindi na kailangan gumawa ng Thevenin equivalent circuit. Okay? So, matik, kinocompute yung base voltage. Ang base voltage ay yung voltage dito na pwede nating makompute again using voltage divider. Actually, yung VTH natin, yun din ang VB. Okay? So, yung VB ay equal sa VCC times R2 over R1 plus R2. So, ang makukuha natin dyan, 2 volts. No? Kanina kasi, yung VB hindi equal sa VTH. No? Which is, hindi ko pala, na-compute ko nga pala kanina. Ayan, no? Yung VTH natin ay exactly 2. Yung VB natin ay slightly less than 2. Yun ay kung exact analysis. Pero, sa approximate analysis, ang VB, yun na rin yung VTH. Okay? Kasi nga hindi na natin ino-compute yung VTH. So from that, makukompute na agad natin ang IE. Bakit? Pag nag-apply ka ng KVL mula dito hanggang doon, makukuha mo na agad yung IE. So, ang IE ay
di yung VB na 2 volts minus yung 0.7 sa VBE, i-divide natin ang RE na 1.5K. Okay? So, compute natin yan. You have 1.3 divided by 1.5. Diba? 0.867. Okay, 0.867. Ayun, no? Very close dun sa nakuha nating value ng IE kanina na magkano? 0.852. Hindi naman naglalalayo yan. Ano? So that's why approximate analysis will work because the discrepancy is somewhat negligible. Ngayon, dahil nga approximate analysis yan, yung IC pwede mo nang sabihin approximately equal to IE. Diba? So equal na rin siya 0.867 milliamperes. Yan. Milliamperes yung unit nila. Okay, tapos everything else can be calculated. Pag nag-compute tayo ng, sige, yung VCE na agad ha, VCE. No? So pag nag-compute ka ng VCE, madali lang yan. VCC minus ICRC. Ito yung IC, 0.867. Ang RC mo, ano nga ba? 10. Yun. So times 10 minus IERE, 0.867 pa rin times 1.5 na RE. Kanina ang sagot natin ay 12.26, diba? Ngayon, ayan no, 12.03. 12.03. Eh yung kanina, using exact analysis, 12.26. Di ba pag ni-round mo yan, or actually hindi pala, kasi 12.03, hindi pa rin naman naglalalayo yung values nila. Di ba? Ano ba naman yung 12.03 kapag i-compare mo sa 12.26? Eh yung discrepancy nila, less than 1 volt. Okay? So ayan, mas madali nating makukuha yung mga parameters kung gagamit tayo ng approximate analysis. O ngayon, at sa beta independent, ayan no, na-compute natin yung VCE, yung IC, na hindi tayo gumamit ng beta. Kaya tinatawag siya na beta independent circuit, making it stable. Bakit? Kasi yung beta naaapektuhan ng temperature. Pag nagbago-bago ang temperature, nagbabago-bago ang beta, pero dahil beta independent yung circuit, kahit magbago yung beta, stable yung Q point mo. O di ba? So ayun, tapos na po yung discussion natin. Nagmamadali talaga ako. Itong BJT amplifier, na-discuss ko na yan. Yun na rin yun. Ayan yung kapag yung Q point mo ay masyadong malapit sa saturation, makiklip yung nasa taas. Kapag yung Q point mo masyadong malapit sa cutoff, makiklip naman yung nasa baba. Nagkakaroon ng distortion. So again, ang pinaka-safe, nasa gitna yung Q point or malapit sa gitna. Pero kahit na nasa gitna yung Q point, posible pa rin magkaroon ng distortion kung ang gain ng amplifier ay sobrang laki. Or sobrang laki naman ang input kasi madadrive ang amplifier into saturation. O ito pala, bago ako matapos, I may just add, no? Napapag-usapan kasi yung masyadong malaki yung gain. Yung na-compute natin gain ang laki, diba? Sir, kung ganyan kalaki yung gain, so pag pinalaki ko yung input ko, madali na mararating yung saturation at makiklip na yung output. Yes, anong solution? Pababain mo yung gain. Paano napapababa yung gain? Actually, pwede mong tanggalin ang bypass capacitor. Ito. Yan ha. Bakit po? Kasi, lagay natin dito, without bypass capacitor, yung kanyang gain ay bumababa. Nagiging negative RC over RE plus RE. Ayun no. Kasi kung walang bypass capacitor, RE will appear in the AC equivalent circuit. And it will have a role in the calculation of the gain. And in fact, it's found in the denominator of the voltage gain. So kung lumaki yung denominator, what will happen? Liliit ang voltage gain. So yan, isa pa, yung input impedance niya nagbabago din, magiging R1 parallel to R2 parallel to yung input impedance seen at the base ay magiging equal na sa beta times RE plus RE. Ayan. So magbabago siya. Actually, lalaki yung input impedance. Isa pa, paano kung loaded? If
the amplifier is loaded, then yung AV natin, magiging ano lang, negative RC parallel to RL over RE. Yan ay kung walang bypass capacitor. No? Yan ay kung may bypass capacitor. Kung walang bypass capacitor, yung denominator again, madadagdagan ng plus capital letter RE. Yan. Okay? So yan yung voltage gain kapag ka ang amplifier ay loaded. No? Unlike dito sa given, ayan no, walang load dyan eh. Pag dito, halimbawa, nagkabit ako ng load, RL. Kung ano man yung value ng RL na yan, iparallel mo muna yan sa RC. Yun yung RC parallel to RL. Saka mo siya i-divide ng RE. Okay? So, that's it. No? Tapos na po tayo. Meron ditong mga sample problems na pwede nyong pagpraktisan. Ito. Yan. Pwede nyong pagpraktisan yan. At saka ito. So, bago mag-quiz, kayo ay praktisado na. May exercise pa nga eh. These are supposed to be examples na isosolve ko sa klase. So, kulang na nga tayo sa time. Kaya, gawin nyo na lang pong practice exercises. Meron naman kayong basis. Ayan no. Ito yung basis nyo. Yung example problem na ginawa ko, nag-AC analysis ako dyan, nag-DC analysis ako dyan, ano pa. At inassume ko rin kung may load, even the bypass capacitor, tinanggal ko anong mangyayari. Okay? So, it's just a matter of practicing because good practice makes perfect. Pero of course, I'm sure, hindi mo mape-perfect ang quiz ko. Sapat na yung makapasa. Enough na yan. Okay? So, maraming salamat sa inyong pag-attend at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam! May natira pa ba? Yeah. Ay, alas 10 na! Nakakaloka! I'm gonna die.